Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Marvin Karandang at shoutout kay Nick De Pudwa. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang plano ko ay hindi ilipat ang pangupalakol. Kahit anong hula, panguaks ang ultimate goal. Kaya para kay Han Sanchen, kung hindi ko ginalaw ang pangupalakol, hindi ba ibig sabihin na hindi mo makakamit ang iyong layunin? Naisip ito ni Ivory at nadama na ito ay may katuturan, ito ang tinatawag na kawalang kilos ng kalaban ngunit ang aking kawalang kilos, na mabuti. Originally, plano talaga ni Han Sanchen na mag-upgrade ng panguaks, kung tutusin, sa ganyang Dragon Pond at Yungib ng Tigre, kung wala ang libro ng 8 Desolations, syempre, mas maraming pangupalakol ang makakatulong, mas mabuti. Ngunit pagkatapos ng maingat na pagsusuri sa mga pasikot-sikot ng buong bagay, higit na nadama ni Han Sanchen na ang bagay na ito ay hindi dapat aksyonan ng padalos-dalos. Kung hindi, malaki ang posibilidad na gagawa ka ng damit pangkasal para sa ibang tao. Nang makitang sumang-ayon si Ivory sa pananaw na ito, nagpasya din si Han Sanchen sa oras na ito. Kung gayon, ano ang susunod nating gagawin? Tanong ni Ivory, kumilos ayon sa orihinal na plano. Tumanggo si Han Sanchen, halika dito halika, tsaka naghintay ka hanggang ngayon, kaya walang dahilan para sumuko bigla ngayon di ba? Sa puntong ito, tumingin si Han Sanchen kay Xiao Tao na may halong kahihiyan. Xiao Tao, may dalawang paraan ngayon, ang isa ay ang sundan tayo, ngunit ito ay lubhang mapanganib, ang isa ay ang sumunod sa iilan sa aking mga kaibigan, baka ligtas ka, off. The reason why he used siguro is that Han Sanchen is not very accuracy with Joyong. If Xiao Tao want to evacuate safely, Joyong or Shang Guanyan are the only choice to. Joyong is powerful, so if he protect Xiao Tao, it won't be a big problem, but the danger is that he is relatibong malapit sa kanya at yung is definitely happens to him, is in a yung is definitely happenang. Sinisiyasat, kahit na ang ilang mga tao ay nagsimula fon sa kanila dahil sa mahiwagang pangyayari ngunit ang ganitong uri ng relasyon ay napakarupok at maaaring maapektuhan ng mga panlabas na kaganapan anumang oras. Sa huli, ang kanilang pagtutol ay nakasalalay sa kanilang sarili, sa makatuwid, kung kailangan mong pumili ng isa sa isa, higit na nagtitiwala si Han Sanchen sa Joyong, ngunit ito ay palaging hindi kilala. Ngumiti si Xiao Tao. Kuya Sanchen, si Xiao Tao ay gumawa ng isang lihim na panata sa daan upang mahanap ka mula noong tayo ay nahiwalay sa iyo. Sa pagkakataong ito, bagamat medyo kakaiba ang paraan ng pagkikita natin, kahit na ano, pinayagan ako ng Diyos na makipagbalikan sa iyo, kaya kahit anong mangyari, hindi na ako aalis pa. Huwag mong sabihin na may panganib sa unahan, kahit alam kong may kamatayan sa unahan, hindi ako magdadalawang isip. Bagamat maamo pa rin ang itsura ng Xiao Tao, halatang halata na sa pagkakataong ito ay puno ng determinasyon at hindi matatawaran ang tono niya. Alam na alam ni Han Sanchen na sa kanyang ugali, wala siyang ibang pagpipilian. Okay, kung ganon, wag na tayong maghiwalay. Bagaman ang paglalakbay na ito ay maaaring lubhang mapanganib, sa katunayan, mula sa isang punto ng pananaw, hindi handang humiwalay si Han Sanchen sa Xiao Tao. Sobrang tagal na talaga ng hiwalay ng dalawang tao, ang backlog sa pagitan ng panguaks at ng nakaraan na kanilang naranasan ay nagiging pambihira ang relasyon ng dalawang taong nakatadhana. Sa makatuwid, mula sa isang personal na emosyonal na pananaw, si Han Sanchen ay nag-aatubili na makipaghiwalay sa kanya. Let me protect her later. Anyway, malabong matulungan kita ng sobra, pero kung may kasama ka, hindi magiging malaking problema, sabi ni Su Yingxia. Mahinang ngumiti si Han Sanchen, nga pala, hayaan mo akong magpakilala sa iyo ng formal,
Ito ang aking asawang si Ivory, ito si Xiao Tao. Nagkita kami noon sa Void Sect, dahil sa kanya kaya kung makuha ang panguak sa aking kamay, kasama na ang walang kamatayang banal na sandata. Ngumiti si Xiao Tao. I've heard you keep mentioning Sister Ivory for a long time, she is really very beautiful, no wonder nahuhumaling si Kuya Sanchen sa'yo. Magalang ding ngumiti si Ivory. Xiao Tao, napakaganda mo, at may dalang sagradong bagay, maswerte ang sinumang magpakasal sa iyo, hindi tulad ko, magdudulot lamang ito ng kaguluhan sa ating pamilya na 3,000. Nga pala, anong gagawin natin saglit? Nagkatinginan sina Han Sanchen at Ivory. Sinabi ni Han Sanchen, gusto naming suriin ang tindahan na ito, sa tingin namin ito ay kakaiba. Tumanggo si Xiao Tao, actually, kakaiba talaga ang mga tao sa village na ito. Oh, natarante si Han Sanchen. Ano ang ibig sabihin nito? Pagkatapos na iligtas ako ng mga ito, pinatira nila ako sa isang silid ng panauhin, isang katulong ang darating upang linisin ako o dalhan ako ng pagkain araw-araw. But those servants behaved very strangely, they didn't talk to me at all, even if I took the initiative to ask them, they acted like bingi at hindi man lang sumagot. Gayunpaman, minsan pagkatapos maglinis ng kwarto ko, kung 2 o 3 sila, walang tigil silang mag-chat tuwing break. Tapos ano, kahit na ang mga pag-uugali na ito ay medyo kakaiba, hindi sila ganap. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao ay maaaring hindi handang makipag-ugnayan sa Xiao Tao, o maaaring may mga utos mula sa itaas na huwag payagan silang makipag-ugnayan sa Xiao Tao, lahat ng ito ay makatwiran. Naniniwala rin si Han Sanchen na naiintindihan ng Xiao Tao ang mga bagay na ito, at malamang na hindi gamitin ang mga ito para isipin na isa itong sikat na tindahan, kakaiba. Sa makatuwid, kailangang may kakaiba at may masasabi tungkol sa bagay na ito. I secretly listened to their chat, and they always talk about wheat and other things, okay lang yun, the key is that every time they talk about wheat, they counted it in terms of a few grains. Mukhang mas mahalaga ang bagay na iyon kaysa sa pera. Sigurado, halos pare-pareho ito sa iniimbestigahan ni Han Sanchen at ng kanyang asawa sa ibaba. Ang mga trigo ay talagang kakaibang bagay. May iba pa ba? Nag-isip ng mabuti si Xiao Tao, wala nang iba pa, ngunit ito ay isang kakaibang maliit na punto. Oh, ano yon? Hindi ko alam kung kakaiba o hindi, pero sa tingin ko, medyo kakaiba. Hindi bale, sabihin mo lang, sabi ni Han Sanchen. Kung ito ay talagang kapaki-pakinabang o walang silbi, ang gustong gawin ni Han Sanchen ay talagang napakasimple, iyon ay, hindi makaligtaan ang anumang detalye. Ang ilang mga bagay na walang ingat ay maaaring aktwal na gumaganap ng isang mahalagang papel sa ilang mga kritikal na oras. Sabi nila mas maganda ang ani ngayong taon kaysa noong nakaraang taon dahil mas marami ang pataba, gayunpaman, ang ani ngayong taon ay ipagpaliban. Ipagpapaliban ba ang Harvest Day? Hindi napigilan ni Han Sanchen at Ivory na mapatingin sa isa't isa. Sa una parang wala lang. Pero kung iisipin mong mabuti, parang may kakaibang amoy talaga. Bakit na-delay ang Harvest Day? Itinuring ni Han Sanchen ang pangungusap na ito bilang isang pagdududa. Sa totoo lang, kung ang ani ay mas mahusay kaysa sa nakaraang taon, pagkatapos ay dapat itong anihin sa lalong madaling panahon sa sandaling maabot ang mature season. Bakit ang ibig sabihin ay lumaban sa butil? Kuya Sanchen, pwede naman sigurong mag-harvest ng ilang araw mamaya o mas maaga pa, could it be that I am too sensitive? As you know, ang pagkukulong ng matagal ay hindi maiiwasang mauwi sa mas random thoughts. Medyo naagrabyado ang Xiao Tao, daan. Bahagyang umiling si Han Sanchen, bagamat tila masyadong ordinaryo, sa tingin ko ay hindi. Iyon. Iyon ay maaaring maging isang mahalagang palatandaan para sa akin. Bagamat ang pag-aani pagkaraan ng ilang araw ay mabibigyang katwiran ng pagdiriwang. Ngunit ang Han Sanchen ay isang taong nakapunta na sa isang tunay na lugar. Tapos marami na siyang nakitang katulong doon. Sa makatuwid, kahit na may pagdiriwang sa itaas, hindi dapat magpabeya na pabagalin ang pag-aani. Alam ng sino mang nagtanim ng mga pananim na nakadepende ito sa langit para sa pagkain, pagdating ng harvest time, kailangan mong anihin kahit na bumagsak ang langit. Kung hindi, sa sandaling matanda na, o iba pang panlabas na mga kadahilanan ay maaaring humantong sa pagkabigo ng butil.
Kalimutan ang tungkol sa ordinaryong trigo. Ang mga sikat na tindahan ay natural na walang pakialam sa maliit na pakinabang o pagkawala na ito, ngunit ang problema ay ang paghusga mula sa mga tagapaglingkod na ito at iba't ibang mga palatandaan, ang trigong ito ay lubhang mahalaga. Hindi man lang kalabisan ang sabihin na ang bagay na ito ay higit na mahalaga kaysa ginto. Kaya, habang iniisip ko ito, mas mali ito. Sa anumang kaso, kapag mas tinitingnan mo ang lugar na ito, mas maraming mga pahiwatig ang makikita mo tungkol sa problema, at mas maraming hindi katugmang mga detalye ang makikita mo. Sumimangot si Han Sanchen at nakapagdalawang isip na. Maliban kung talagang kinakailangan, hindi siya magsasagawa ng anumang karagdagang pag-aaral ng panguaks, at kailangan niyang makita ng malinaw ang tunay na lugar. Magpahinga muna tayong lahat, gabi na tayo gagawa. Ngunit sa oras na ito, sa ibang lugar. Ang may-ari ng nayon ay dahan-daang umupo sa kanyang upuan, at ang kanyang mga katulong ay nagmamadaling pumasok. How about it? Bumalik sa may-ari ng nayon, naayos na ang lahat, gayunpaman, tila walang gumagalaw mula sa Han Sanchen. Nang marinig ito, ngumiti ng mahina ang may-ari ng nayon at walang sinabi. Guro, posible bang natuklasan ni Han Sanchen na alam natin ang kanyang pagkakakilanlan? Kung hindi, ayon sa normal na pag-iisip, hindi na dapat bumalik si Han Sanchen pagkatapos kumuha ng napakaraming bagay. Hindi na ako makapaghintay na simulan ang pagpapanday ng panguaks. Ngayon, hindi pa gumagalaw si Han Sanchen, nagtataka ang mga nasasakupan ko. May alam na kaya siya, kaya nagtitimpi. Tumanggo ang may-ari ng nayon, may mga utak si Han Sanchen, lahat kami ay tinamaan siya ng 12 ikot ng mga bagay-bagay, natatakot ako na matagal na siyang nag-iingat dito, ngayon, sa hitsura ng Xiao Tao, may natuklasan siya, sa katunayan, maaari mo itong isipin, mahinang tumanggo ang may-ari ng nayon. Master, ano ang dapat nating gawin? Mahinang ngumuso ang may-ari ng nayon na nakamaskara, ano ang kinatatakutan mo? Ang matuklasan ni Han Sanchen ay isang inaasahang bagay, ang may-ari ng nayon na ito ay nakikinita na niya na siya ay nasa aming nayon, natatakot ka ba na siya ay makatakas? Pero kung hindi mapeke ni Han Sanchen ang panguaks gaya ng plano natin, hindi na tayo maghihintay, di ba? Alam mo, opisyal na nagtatapos ang pagdiriwang ngayong gabi, kung umalis si Han Sanchen ngayon, ano ang dapat nating gawin? Hindi ba ito isang pag-aaksaya ng tubig? Iniisip ang tungkol sa mga kayamanan ng 12 gulong at Xiao Tao, kahit na siya ay isang utusan, kailangan niyang maawa sa kanyang may-ari, kung tutuusin, ang pagkawala na ito ay masyadong mabigat. Tuldok, it's a typical example of lost his wife and lost his troops. I've told you a long time ago that you have to be calm when doing things, and more so when encountering trouble. Anong ginagawa mo sa gulat? Kung gaano ka panik, lalo kang nalilito, at mas madaling talunin ang kalaban. Pagkarinig ng saway, dali-daling lumuhad ang alipin at sinabing, pasensya na po master. Nagmamadali lang po ako, sana mapatawad ako ni master. I think nag-aalala ka rin sa village natin, kaya please bumangon ka na, sabi ng may-ari ng nayon. Nagmamadaling tumayo ang lalaki. Sa tingin mo ba ay madaling umalis si Han Sanchen? Sa tingin mo ba hindi magiging mas urgent si Han Sanchen kaysa sa atin in terms of time? Kumpiyansa ang ngiti ng may-ari ng nayon. Ang alipin ay nagtanong, bakit, Panginoon? This guy Han Sanchen is a typical person na hindi nagpapakawala ng rabbit. He comes to our famous store, do you think he has a purpose? Ito ba ay kasing simple ng pagbebenta ng ilang mahiwagang kapangyarihan sa aking tindahan? Malinaw na hindi malamang. Malalim ang pakay niya, pero sa ngayon, hindi ko alam kung ano ang pakay niya, pero ilang araw ko na siyang inoobserbahan, at wala pa siyang ginagawang ibang galaw. Ipinapakita rin ito na napakakomplikado ng pag-iisip ng lalaking ito, it could be the other way around. Ano ang reverse? The so-called reverse is actually very simple, think about it, kailan kaya siya magsasamantala sa kaguluhan at gumawa ng kung ano-ano sa village natin? Pinag-isipan ito ng mabuti ng katulong, kung kailan ang hindi malamang oras, dapat ngayong gabi na. Bakit? Mahinang tanong ng may-ari ng nayon. Bagaman ang gabing ito ay talagang huling araw ng engranding seremonya, sa kabilang banda, ito rin ang pinakamasiglang gabi, lahat ay walang mga paghihigpit at walang dapat ipag-alala, bukod pa rito,
ito rin ang huling gabi, kaya natural na ito ay isang gabi ng karnabal, sa makatuwid, ito rin ang oras na ang nayon ay pinakamagulo. Tanga, karapat-dapat kang maging tiwala sa akin. Salamat, may-ari, para sa iyong pagpapahalaga. Since you have guessed that tonight will be a critical moment, why not you go and get ready quick? Pagkarinig nito, nagmamadaling tumango ang alipin. Oo, maghahanda ako ngayon. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!